Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus mula December 22 to 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Seven of Cups. Ano yun? Tapos Nine of Cups. Ito kasing dalawang card na type. Ito yung dalawang card na nagsisimbolize ng thoughts, nag-iisip. Ito, gusto niyang mangyari. More like wish, desire. Gusto niyang makuha. Ito naman, nagwo-worry. Maganda naman to. Pero ito, ano to? Parang pinafantasize niya dito na magkaroon ng pagbabago at makuha niya tong success. Pero nagwo-worry siya na baka hindi niya makuha yung wish niya. Pero ano kaya tong gusto niyang transformation na inaasam-asam niyang maging successful, na yun nga, ma-manifest niya dito. Pero nagwo-worry siya at the same time na baka hindi mangyari. Itong death card natin. Puro page. Six of Kings. Oh, well. Six of Kings. Ano ba to? Page of Gifts. At Page of Candles. Ano to? Anong transformation to? Lower page. Well, ang dating sa akin, ang gusto nyong mangyari ay makuha yung freedom. Gusto nyo mag-start ng new life at makuha ang freedom. Pero nagwo-worry kayo, baka hindi mangyari. Siguro, isa na rin sa factor kung bakit feeling ng iba sa inyo mukhang imposible. Dahil sa presence ng anak, kung meron man. Siguro, gusto niyang mag-resign, kaya lang iniisip-isip niya yung mga anak niyo. Na kapag nag-resign yung iba sa inyo, paano na yung mga anak? Paano yung ang gastos? Kung wala pang kapalit, di ba? Ngayon, kung wala namang anak, sabihin natin single. So, kung single, gusto niyang mag-start ng new life, magkaroon ng bagong relationship.
Kaya lang ang nagugustuhan niya is someone na younger sa kanya. Na parang feeling niya, baka lokohin lang siya. Kaya siya nagwo-worry dito. Gusto niya yung younger person na to, kaya lang nagwo-worry siya na baka magkamali siya ng mapili o desisyon. Kasi nga, isip bata kasi ano eh. 2 page eh. O baka may mga kapatid yung iba sa inyo na nakaka-influence ng decision making nyo. Kaya, ayun, nag-worry kayo na baka hindi nyo makuha ang dinidesire nyo. So, ngayon, maraming pwedeng case. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Pero kung doon tayo magpo-focus sa single na may type siya, kaya lang napakabata sa kanya. May big age difference. Be cautious. Yun yung advice dito. Anyways. Tingin ko tama yung yung hinala nila dito o intuition na mukhang magfe-fail din. Nagwo-worry sila na baka ma-fall sila ng sobra-sobra tapos hindi magtagal. Kaya sila nagwo-worry dito kasi nga ang bata nung nagugustuhan nila, sobrang bata. O sabihin natin babae, kakagusto siya sa mas bata sa kanya. Parang iisip-isip niya dito, mataas yung chance ng failure na kung ipe-pursue niya to, baka masaktan siya sa bandang huli. Yung page dito, card ng immaturity. More like, totoo yung intuition nila dito o mga naiisip, worries, yung clear cognizance nila, yung binabato sa isip nila na mga kung ano-anong words, scenario. Mukhang totoo dito, So, beware. Kaya nga sabi, be cautious. Anyways, punta tayo dito. Ano pang masasabi nito? Oh! Teka lang. Ako malagay ito. Sa gabal. Well, ang dating sa akin, may chance naman ng success dito eh. Kaya lang, ang problema, parang mag-re-regret lang kayo sa bandang huli. Dahil yung wini-wish nyo dito ay may kaakibat na stress. Maganda kung i-clarify natin to. The sun. Wish the sun. So, yun o. May 10 of swords na tayo. Dito, candles. 8 of swords. Parang ito rin yan. Ulit lang. Ito yung success.
Ito yun eh, yung card na yun. Ito. Yung dinidesire yung success dito, eh baka mag-fail o mag-cause ng conflict. At ito, makonfuse kayo o wala kayong magawang paraan para makaalis sa sitwasyon. Magiging somewhat feeling trapped kayo. Tungkol saan ba yun? Ano to? Oh, Tower pala to. Ito, Queen of Candles. Queen of Candles. Ano ba yan? Queen of Swords. Just. Ano yun? Well, ang dating kasi sa akin, may disaster na maaaring mangyari. Lalo na kung ang gusto nyong mangyari ay makuha tong babae. Kaya lang kasi third party to eh. More like third party to ang babaeng to. Whether siya yung magiging third party o kayo yung magiging third party niya. Mistress card kasi to eh. Na paano bang may kaagibat na gulo, di ba? Sabi dito. Kahit dito. Kasi yung kaagibat na gulo ay karma. Ang dating makukuha ng iba sa inyo itong dinidesire nilang tao. Kaya lang nga maglilid sa cheating. So, makukuha nga nila. Pero may kaakibat din na karma dito. So, masaya sa una. Bandang huli, delubyo. At nandito rin yung The Tower. Ito yung card ng disaster ko. So, kita nyo naman, nasira na yung puno. Ganda pa naman. Siya pa naman yung may Christmas lights. Siya pa yung tinamaan ng kidlat. Yung iba wala eh. Yan, nagtakbuhan ng mga tao pala to. Kakabili ko lang kasi nitong card eh. So, ngayon ko lang din siya nakikita. Na balasa. Anyways, punta tayo dito. Ano kung masasabi nito? Ito nang advice sa week na to. Moment. So, basahin ko na lang. Madali naman tong intindihin. Moment, think of a special moment that brought you and your partner a lot of joy. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Confusion. All seekers of truth will experience confusion. Ask the universe to provide the answers you need. Openness. Be open to receiving divine guidance in relationship. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.